Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Umukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa sa mga utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kinalang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamahang iyon, at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Matsiupo po ang lahat. Maganda sa ating maganda nating pagnilayan sa araw na ito. Tulad ng mga katiwala na pinagkatiwalaan ng ubasan, malinaw siguro sa kanila na hindi kanila yon. Ibinigay lang sa kanila, pinagkatiwala sa kanila para alagaan. Ngunit ang ginawa nila, imbis na alagaan, magbigay ng parte sa may-ari, anong ginawa nila? Inangkin. Inangkin ang hindi kanila.
At minsan, kapag karamutan ang tumitimo sa puso ng isang tao, pagiging makasarili, minsan ay inaangkin ang hindi naman kanya. Imbis na alagaan ang pinagkaloob, iniisip niya, hindi, akin to eh. Ba't ako magbibigay ng parte? Akin to eh. Minsan naminin natin sa puso ng isang Kristiyano, may mga pagkakataon na ang karamutan ay pumapasok sa puso ng isang Kristiyano. Kaya maganda bilang isang mga Kristiyano at sa pagdinilay natin, na minsan kailangan din nating bantayan ang sarili natin. Tignan natin ang puso natin. Tignan natin yung kalooban natin. At yan po ang kahalagaan ng ating paglago sa pananampalataya. We can only grow in faith if we look at ourselves and admit our faults. Sabi nga nila, para daw mag-improve ang isang bagay, kailangan din nating makita ang mga kailangang ayusin. At sa puso din natin, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, lumago sa ating pagsunod kay Jesus. Sana ay may pagkakataon din lagi tayo na tignan ang sarili natin. Minsan kasi ayaw natin tignan yung sarili natin. Baka natatakot tayo sa makikita natin o ayaw nating aminin yung pangit sa sarili natin. Dahil mas gusto natin makita, hindi, okay ako. Wala akong problema. Perfect na perfect ako. Pero pag humaharap tayo sa Panginoon, sana humarap din tayo na may pagpapakumbaba. At ang tao nagpapakumbaba, kayang tignan ang kahinaan, hindi para ibaba siya, kundi kaya niyang tignan ang kanyang kahinaan at humingi ng tulong para maayos ang kahinaan. Kaya maganda rin sa ating pagdinilay at pagdarasal bilang isang simbahan. Humaharap tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil alam din natin sa sarili natin, nakatiwala din tayo. Pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang biyaya. Pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang kabutihan. At ngayon, dahil pinagkatiwalaan tayo, kinikilala natin na lahat ay mula sa Diyos. Ang lahat na meron tayo, ang buhay ng biyaya natin, pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya ang puso ng isang Kristiyano hindi na pagmamataas, kundi lumalago sa kabutihan. Dahil malinaw sa isang Kristiyano na siya ay tumatanggap ng biyaya. Ang lahat ay mula sa Diyos, kinikilala na mula sa Diyos. Kaya bilang Kristiyano, kung kinikilala natin na ang lahat ay para sa Diyos, ang lahat ay mula sa Diyos, tayo ay sumusunod lagi sa Kanya. Nagmamahal at pinipili siya. Kaya ang ating pinagdiriwang na santo ngayon, si San Carlos Luanga at mga kasamahang martir, dahil pinili nila ang Diyos, alam nila ang Diyos na nabigay sa kanila ng lahat. Handa silang manindigan at tumayo para sa kanilang pananampalataya sa Diyos, kahit na sa mukha ng pag-uusig, kahit sa harap ng kamatayan, sa kabila ng mga ingay sa paligid nila, na sinasabi sa kanilang itakwil ang kanilang pananampalataya. Ang ginawa ng mga santo natin ngayon, nanindigan hanggang kamatayan. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, kung kinikilala natin na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, kung alam din natin na ang mga biyaya natin ay nagmumula talaga sa Diyos, sana piliin din natin ang Diyos na nagkaloob ng lahat sa atin. Sana piliin natin ang Diyos sa
pagkakataon na ang mundo ay gusto nang itakwil at isantabi ang Diyos. It is about recognizing the goodness of the Lord in your life. And like the martyrs, always choosing God, always choosing our faith. Kaya maganda sa pagninilay natin ngayon, hilingin natin ang grasya sa Diyos na bigyan tayo ng pagpapakumbaba na kilalanin na ang lahat ay mula sa Kanya. Ang buhay natin ay buhay ng biyaya, nagmumula sa Diyos, at ang taong naninindigan sa Kanyang pananampalataya dahil pinipili din niya ang Diyos, tulad ng mga martir, ay nagliliwanag ang kanilang buhay. Nagliliwanag sa harapan ng Diyos, nagliliwanag sa kapwa niya, dahil lagi niyang pinipili ang Diyos. Amen.